aming mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito. Sapagkat muli mong pinamala sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa amin, hindi lamang ang makasamba sa iyo, hindi lamang ang makapagpasalamat sa iyo, kundi, Panginoon, yung privilege na makarinig din ng mga salita na nanggagaling po sa inyo. Palakasin niyo po ang bawat isa po sa amin. Abutin mo po kami sa amin pong kalagayan. Ama, hindi ko po alam kung ano ang amin pong kanya-kanyang sitwasyon ngayon. Pero kayo, Panginoon, batid mo ang lahat ng nagaganap at nangyayari. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pagsama ng Santong Espiritu mo. Samahan mo kami sa sandaling ito. Katagpuin mo ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Gaya ng iyong pangako, Panginoon, wala kang binibigo na sino mang lumalapit sa iyo. Huwag po niyo, Panginoong, lagpasan ang sino man sa amin sa mga sandaling ito. At hindi po kami aalis sa lugar na ito na hindi namin natanggap ang pagpapala na nagbubuhat po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami. Payapain mo po kami. Bigyan kami ng pusong marunong tumanggap, taingang marunong makinig. At bigyan mo po kami, Panginoon o God, ng kakayahang maunawaan ang lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa. Gawin mo yung nararapat, Panginoon. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan sa bawat isa po sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagluwalhati at pagdakila. Ito po amin samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Praise God, hallelujah. Sige po, makakaupo na po kayo sa presensya ng Diyos. Thank you, praise team. God bless you sa buhay ninyo. Hallelujah. A blessed morning to all of you. Salamat at hindi pa dumarating ang bagyo at hindi na siya darating pa. Amen? Makakaraos tayo sa maghapong ito na hindi po natin ma-experience ang bagyong yan sa biyaya at habag ng atin pong Diyos. So, kung meron pong bagyong natural, minsan po sa buhay din natin ay meron ding bagyo na pwedeng pinagdadaanan. Amen po ba? So, welcome po natin for the first time. Nakasama po natin ating mga kapatid sa katauhan po ni Brother Rodrigo Almendora. In-invite po siya ni Pastor Santi. Brother Rodrigo Almendora, can you stand on your... Yon. Palakpakan natin. At si Brother Reynaldo Santos, in-invite po siya ni Brother Jojo Bakuli. Ayun, palakpakan natin. Thank you. Thank you, Brother Jojo. Praise God. Sana po hindi po ito yung umpisa, hindi po ito yung huli, kundi ito yung umpisa ng journey po ninyo sa atin pong Panginoon. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Again, tanong ko po sa inyo, ano po ang kalagayan po ninyo sa mga sandaling ito? Ano po yung matinding pinagdaraanan mo? May dalahin ka bang financially? May problema ka bang emotionally? May pinapasan ka bang mabigat na pagsubok sa iyong pamilya, sa iyong magulang, asawa o anak? Ano yung sitwasyon mo na hindi mo na kaya dahil hirap na hirap ka na to the point na nawawalan ka na ng pag-asa? Dahil wala kang malapitan para tulungan ka at sa halip na tulong ipinahiya ka pa. At dahil po dito, desperado ka na sa buhay at parang naisip mo tuloy, gusto mo nang magpakamatay. Well, this morning, meron po akong magandang balita sa inyo. At ang pag-uusapan po natin ay narito. There is hope in a desperate situations. There is hope. Sabihin nga po natin all together. In desperate situation.
Lagi pong mga kapatid may pag-asa kahit po sa napakahirap na sitwasyon ng buhay. To the point na naging desperado na po ang bawat isa. At ito po ang atin pong teksto ay nasa Matthew chapter 15 verse 21 downward. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Verse 24, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit, lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapagkainan, nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Yun po yung istorya, mga kapatid. At simulan na po natin yung ating unang puntos. Tingnan natin yung kanyang request. What is her request? Ang sabi po rin sa Matthew 15, lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin, ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. That is her request. At naniniwala po ako, mga kapatid, na kaya po lumapit ang babaeng ito kay Kristo dahil alam po niya na wala pong ibang makakatulong sa kanya kundi ang atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya tama lang po na siya ang hiningan niya ng tulong. At yung request nga po niya dahil yung pong anak niya ay inaalihan ng masamang espiritu. At bilang isang ina, nakikita po natin yung kalagayan ng kanyang anak. Tinitiyak ko po sa inyo, hirap na hirap ang loob ng nanay na ito. And she was so desperate. Napakabigat na pumosisyon ka bilang isang magulang, lalo ng isang ina, na nakikita mo na nagdurusa at naghihirap ang iyong anak, pero wala kang magawa. Hindi ho ba meron tayong ganitong yung damdamin ng isang ina, na kapag nakikita niya na sobra ng hirap ng kanyang anak, parang sabi niya sa sarili niya, sana ako na lang. Pilit natin kinukuha sapagkat hindi natin matiis na ganon ang nangyayari at pinagdadaanan nila. So dahil po ganito ang kondisyon, gumawa po siya ng paraan para po kahit papano ay matulungan po niya yung kalagayan ng kanyang anak. At dito na nga po siya lumapit sa atin pong Panginoong Hesus. Dahil nabalitaan po niya, kapag binasa niyo prior to this, marami po ang lumapit at dinala sa ating Panginoon. Lahat po sila ay pinagaling ng ating pong Diyos. And because of that news, nakita po niya na ito ang pwedeng makatulong sa kanya. Kaya po, lumapit po siya sa atin pong Panginoon. At ito yung request niya. Yung pong request niya, hindi po para sa kanya, kundi para kanino? Minsan, mas madaling ilapit ng iba more than sa iyong sarili. Tama po ba? Kaya nga hindi ho ba nakikita, mayroong gumagarantya. O sige, garantyahan mo ko. Parang madali kang ilapit yung iba. At meron naman pong vice versa nun. Ito naman ang katuwiran nila. Kung yung sarili ko, hindi ko mailapit, ilapit pa kita. Tama po ba?
At ganito po, kapatid, ang kalagayan ng babaeng ito. Napakahirap po para sa kanya yung ginawa niya. Dahil kailangan nga po niya ng tulong, ano po ang nangyari sa kanya? Here is the second request. Because doon po sa kanyang kalagayan, her rejection. Hindi ho tulong ang nakamit niya kundi rejection. She was being rejected. Sa paanong paraan? Tingnan po ninyo yung pong sagot ng Panginoon. Ngunit gaputok man, may request. She was so desperate in her situation. At alam niya na tanging ang Panginoon lang ang makakatulong. And here she is. Ano po ang nakuha? Rejection. Unang rejection, hindi sumagot o kumibo si Jesus. Sabi niya rito, gaputok may, hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, kung ikaw po yan ang hapo ninyo nang umalis na, knowing na meron siya kakayahan para katulungan sa atin. Pero hindi ka kinibo ni gaputok man. Ano po ang inyong mararamdaman? At kitang-kita niya rito, yung reaksyon po ng Panginoon doon sa kanyang sagot sapagkat nasa harapan siya ng atin pong Panginoon. Kita niya ang bawat reaksyon. At nang magsalita, yung mga alagad na parang nakikiusap para po sa kanya, narinig din po niya ito. Ang dahilan pala, ay para umalis na yung babae dahil naguguluhan sila. Sunod ka ng sunod, meaning nakakagulo para sa kanila. At dinig din po niya yon. Sabi nila, pagbigyan na nga po ninyo para umalis na. Yun ang request naman nung pong mga alagad. Ano po sinagot ni Jesus? Nung sumagot si Jesus sa mga alagad, ito pa rin po ang narinig niya. Sumagot si Jesus. Doon po sa request ng babae, hindi siya kumibo. Nung makiusap yung mga alagad, na parang may pagmamalasakit, pero ang totoo, kaya po gusto na nilang umalis dahil naguguluhan sila, ito po ang isinagot ni Jesus doon sa request ng mga alagad. Sa mga tupang naligaw lang ng sa bahayang Israel lamang ako isinugo. Narinig po ng babae ito. Ano po, mga kapatid, ang pakiramdam niya? At pwede niyang masabi sa kanyang sarili na pabulong. Dahil ba hindi niyo ko kalahi? Hindi ako isang Hudyo? Dahil ba hindi ako isang kapatiran? Hindi na ako pwedeng humingi ng tulong sa inyo? Meron pala kayong tinitingnan Hindi kayo parehas. Hindi pala kayo para sa lahat ng may pangangailangan. Pwede ho niya yung sabihin sa kanyang sarili. Amen po ba? Kasi damdamin yun Pero hindi ho niya ibinulalas yung kanyang nararamdaman that time. Dahil nga meron siyang request. At umaasa siya na kahit papano yung request na yon ay i-grant para sa kanya. Now, doon po sa nangyari sa kanya, ano po muli ang ginawa ng babaeng ito? Matapos po niyang maramdaman yung rejection na yon. Muli po niyang sinubok na lumapit sa Panginoon. At ito po ang pangyayari. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan. At ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Dito for the second time, lumuhod na po ang babaeng ito sa harapan ni Jesus, begging, please Lord, help me. Help me. At alam niyo po ba kung ano sinagot na naman ni Jesus? Lagi niyo titingnan. Ang sagot ni Jesus, sumagot na ang Panginoon for the second time. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa tuta. Sa akin, mas gusto ko na yung hindi na siya sumagot. Kaysa nung sumagot siya, ito na po ang naging resulta. Another rejection. At dito, minaliit na ang kanyang pagkatao. Inahilang tulad na siya sa isang aso, sa isang tuta. Mga kapatid, ang hirap ng tinitiis ng babaeng ito. Sa atin, parang kaya nating tanggapin yung mapahiya tayo, yung tanggihan tayo,
Yung hindi tayo kibuin. Yung baliwalain tayo. Pero yung laitin ng pagkatao mo, parang hindi ito madaling palampasin. Tama po ba? May kausap po ba ako? Parang pwede nating sabihin nyo ng lahat ang pwede nyong sabihin sa akin. Pero huwag naman yung akin pong yung huwag nyo namang maliitin yung aking pagkatao. Tao po ako na lumalapit po sa inyo. Hindi po ako isang hayop o tuta o aso. Pwede niyang sabihin ang lahat ng yon. Pero hindi siya bumanggit ng kahit na ano. Wala po siyang wala po siyang ibinalik at ibinato sa mga naririnig niya, sa mga ipinakita sa kanya, sa mga sinasabi sa kanya. Ano po ang isinagot niya rito kay Jesus? Batuhan Sumasagot si Jesus, sumagot din po siya. Ito po ang sagot niya. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ang galing ng kanyang pagkakasagot. Dito po ipaparaphrase ko. Ito po ibig niyang sabihin, Lord, hindi ko po hinihingi ang lahat. Hindi ko hinihingi yung para sa anak. Ang hinihingi ko lang sa inyo, yun lang pwedeng malaglag doon sa hapag nung anak sa mesa na kinakainan niya. At kung sakali na may malaglag doon, na anuman, ito man ay mumo, sapat na sa akin yan. Hindi ko po hinihingi ang lahat, Panginoon. Yun lang pong nararapat sa akin kung ako po sa tingin ninyo ay isang aso o tuta. Kung ano lang po ang nararapat sa isang aso o tuta, yun lang po ibigay ninyo. At kung sakali man na walang nalaglag doon po sa bata sa kanyang pagkain sa pagkainan, okay lang po sa akin. Pero at least umaasa ako na kahit papano ay meron at meron na malalaglag na mumo doon sa hapag ng bata. Napakatinding sagot. Tingnan nyo mga kapatid ang pwedeng mangyari sa buhay po natin. Kaya sinabi ko nga sa inyo, there is hope even in a desperate situation. At yun po exactly ang kalagayan dito ng babae pong ito. Try to imagine if you are in her position. Ano gagawin mo? Sa akin, kapag lumapit ako sa iyo at wala kang ipinakita na kahit na anong senyales sa akin na you're willing to help me, hindi na po ako lalapit sa iyo. Doon lang sa umpisa na hindi kumibo si Lord, indikasyon na po yun na wala kang pwedeng asahan mula sa akin. Yun ay pwede nating baramdaman. Kaya nga iba-iba ang atin pong mga pamamaraan. Kaya ano po ang nangyari dito, mga kapatid? Simple-simple lang. Yung pinag-uusapan natin ay I pray to God na makuha po ninyo kung ano ibig kong sabihin. Meron siyang request. Pero tingnan po ninyo kung ano po ang nangyari doon sa kanyang request. Meron po, ano po ang natanggap niya sa halip po na ibigay sa kanya yung request niya, na-reject siya. Ngayon, dahil po doon sa ipinakita ng babaeng ito, sa kanyang pinagdaanan, eto na po yung pangatlo nating puntos na nakuha niya mula doon sa ipinakita niya sa Panginoon. Kasi sabi yan, her reward. Ang una, her request. Pangalawa, at pangatlo, makakalimutan niyo pa? 3 R lang yan. 3 R.
request, rejection, and her reward. Matthew 15:28. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Ano po ang lesson o aral na matututunan po natin sa babaeng ito? 1, yung kababaan ng loob. Kababaan ng loob. Sa lahat po ng kanyang naranasan, narinig, hindi po siya nag-react o nagpakita ng pangit na asal. Sa harapan ng ating Panginoon, hindi po siya nagtanim ng galit. Hindi po siya nagdamdam o nagtampo man lang. So therefore, ano ibig ko sabihin nito? Dapat ganito po rin ang ating maging attitude sa mga taong nilalapitan natin, lalo na kung tayo po ang may pangangailangan. Amen po? Dapat hindi. Minsan kasi, alam nyo, ikaw na humihingi ng tulong, ikaw pa ang mataas. Parang ikaw pa ang may pagmamalaki. Lalo na kapag nakita mo nga na parang nag-aalilangan yung pong tao na nilapitan mo na tulungan ka. At hindi nga po nangyari the way you expected it. Ano po ang naging attitude natin minsan? Kung ayaw, bitawa. Hindi naman kita pinipili. Humihingi lang ako ng tulong. Mataas pa minsan tayo saan? Sa hinihinga natin ng tulong. Hindi. Ganito po ang atin pong gayahin. Kita nyo? Kailangan po, kapag tayo ay nasa kalagayan na meron tayo ang nangangailangan, dapat nandun po yung ating kababaan. Ganyan po ang sitwasyon ng may pangangailangan. Amen. Napakabigat, to be honest with you, napakabigat ang lumagay ka sa ikaw yung nangangailangan. Napakabigat na lumapit sa isang tao na hindi mo alam kung anong pwedeng isagot sa iyo. At kailangan dito, alam nyo mga kapatid, yung lakas ng loob. Sa lahat kasi na may pwedeng mangyari in between. At doon sa oras na nakausap mo na yung hinihingan mo ng tulong, maraming pwedeng mangyari na baka hindi mo kayanin. Lalo na't alam mo sa isip mo na yung nalapitan mo ay may kakayahan naman na tulungan ka. Yun po ang mas mabigat doon. Di ba? Add to the injury ka, kumbaga. Bakit? Kasi sa iyong sarili, alam mo na yung lalapitan mo ay may kakayahan para tulungan at damayan ka. Pero nung lumapit ka sa kanya, first time, lalo na kung first time, yung second time na nasubukan ka, accepted yon. Dahil nasubukan ka na. Pero yung first time lang na gagawin mo ito, at mapapahiya ka sa sasabihin niya sa iyo. Di ba may mga ganitong pagkakataon? Kaya ka lang naman pumupunta rito kapag kano? Masasakit yun na salita kahit minsan pabiru iyon sa kanila. Hindi mo ba alam kung gaano po ang lakas ng loob na pinuhunan mo, inipon mo sa loob mo? Minsan nga nagkukuli ka pa. Lalapit ba ako o hindi? Pupuntahan ko ba siya o hindi? Siya ba talaga tutulong sa... Minsan nagkukuli ka. Bakit? Dahil kinukonsider mo yung pwedeng mangyari, lalo na po yung tao na close din sa'yo. Yung malapit sa'yo. Yung kapag siya humihingi ng tulong sa'yo, kung ano man meron ka, maliit man, ibinibigay mo. At hindi mo siya ipinapahiya sa lahat ng pagkakataon. At nung ikaw naman ang mahalagay sa may pangangailangan, at siya yung nakikita mo na pwedeng lapitan, at nung nalapitan mo, iba ang binalik sa iyo. Alagay ko po, dugon-dugo ang kalooban mo. Amen. At sinasabi mo na sa sarili mo, hindi na ako. Hindi ko nagagawin ito minsan sa buhay ko. Pwedeng wala ako. Pwedeng gipit ako. Pwedeng nangangailangan at kapos ako.
Pero hindi ko gagawin na para namang maliitin mo ang aking pagkatao dahil lang sa lahat ng mga sinasabi mo. The same reaction pwedeng mangyari po sa atin, exactly what happened dito sa babaeng ito. At pwede tayong magtanim ng galit at puot, gaya ng binabanggit ko. And here she is. Ano sabi niya? Wala siyang ipinakita na kahit na ano. Wow! And because of that, binigay sa kanya ng Diyos yung reward. At ang sabi rito, tingnan nyo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Meaning, hindi kayang tanggihan ng Diyos ang isang taong sinuman na lumalapit sa kanya na mababa ang loob. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. Ang dinidespise lang ng Panginoon ay daw mga proud. Pero yung mga humble, hindi niya yon matanggihan. Kaya sa lahat po ng pagkakataon, mga kapatid, kahit alam mo sa sarili mo na kahit meron kang konting pride, kung nangangailangan ka sa sino man, alisin mo yung pride na yon, matuto mong ibaba ang sarili mo. Pumosisyon ka dahil meron kang pangangailangan. At ito pa magandang matututunan natin dito, yung pagiging persistent ng babae. Amen po? Matyaga po siya. Hindi siya agad sumusuko. Hindi agad siya bumibitaw. Lahat ng alam niya na pwede niyang gawin hanggang hindi niya nakukuha yung request niya, hindi po siya tumigil. Tayo, simple lang. Ang bilis nating sumuko. Sa totoo lang, magpakita ka lang ng hindi maganda sa reaksyon mo lang. Halimbawa, papalapit pa lang ako sa iyo, pero kitang-kita ko na sa mukha mo. Ha? Hindi mo man lang sinasabi, pero parang yung ulo mo, tinataboy mo na ako. Umuwi ka na, umuwi ka na. Ala ko mapapala sa akin. Ay kapatid, baka hindi na ako tumuloy. Hindi ho ba? Alam niyo ho bang dyan tayo sensitive? At ito pa isang maganda na makukuha nyo. Masyadong sensitibo o sensitive ang isang taong wala at may pangangailangan. Lahat yan titingnan. Yung sasabihin mo, yung magiging reaksyon mo, yung magiging gesture mo, lahat ng yan pwede niyang basahin. At minsan, hindi ka pa nagsasalita, kumikilos ka pa lang, alam na niya kung ano ang iyong mensahe. Eto mensahe, wala ako ngayon. Kahit punong-puno ka ng pera sa bulsa mo, wala ako ngayon. Bakit? Dahil ang totoo, hindi ka naman niya gustong tulungan. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ang pwedeng lapitan at hinga ng tulong? Tingnan mo. Ayan. Kita niyo pinakitang reaksyon? Ala kang mapapala dyan. Sabihin mo, ala kang mapapala sa iyo. Diba mga kapatid? Napakabigat eh. Kaya alam nyo, sa totoo lang, marami ang nangangailangan. Marami ang talagang meron pong pinagdadaanan. Pero minsan po, alam nyo, sinasarili na lang. Bakit? Pwede naman siya humingi ng tulong. Minsan ayaw niyang gawin eh. Ang ikinatatakot kasi niya, hindi yung bagay na pwedeng wala siya. Kundi ang ikinatatakot niya ay yung magiging reaksyon na makikita niya, yung mga salita na bibitawan sa kanya, baka yun ang hindi ko kayanin eh. Pero yung wala ako, yung nagtitiis ako, okay, kaya ko eh. Pero paano nga? What if? What if? Minsan ko lang sinubukan eh. Kaya alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, tingnan nyo. Ewan ko wag naman sana akong, sino sa inyo
ang nilapitan ko. At para humingi ako ng tulong, masasabihin ko sa inyo, walang-wala ako ngayon. Pwede nyo ba akong tulungan? Kung meron ho ritong tatayo at magsasabing nilapitan ko siya at hiningan ko ng tulong, o edi, tama siya. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, walang tatayo. Wala. Hindi ho dahil sa ako'y ma-pride, ha? No. Hindi ho dahil sa hindi ho ako nangangailangan. Mali. Ganito lang po kaming magbibihis. Yan, nakabarong, parang yayamanin. Pero wala ho eh. Wala. Pero hindi po kahit kailan, wag naman sana po akong subukan ng Panginoon. Wag po sanang dumating sa akin na lumapit sa inyo at humingi ako ng tulong na pansarili ko. Hindi ko po yung gagawin. Alam niyo kung bakit? Dahil yun ang kinatatakutan ko. Paano kung mapahiya ako? Baka hindi ko kayanin yung sakit. At tumatayo ako rito sa pulpito. At alam na alam kong umaating ka rin, nananakit sa akin, sasaktan din kita rito. Hiniya mo ko, hihiyain din kita rito. Iyon ang ayokong mangyari. Amen? Ginamit pa pulpito para makagante. Awawa naman. Kaya hindi ko po tinangka na gawin po yung bagay na ito. Hindi ho ako lumalapit sa mga kapatid natin para humingi ng tulong kung may pangangailangan ako. Sa Diyos ako lumalapit. Amen? At ito po ang napakaganda na sinabi ng salita ng Panginoon. At malapit na po tayong patapos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan sa inyo. Bakit? Verse 8. Sapagkat ano yung nakalagay? Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. So meaning kapatid, nasa atin pa rin. Humingi ka sa Diyos ha. Humingi ka, sabi ron, bibigyan ka. Humanap ka. Hanapin mo makakasumpong ka. Kumato ka at pagbubuksan ka. So pangatlo, na pwede nating matutunan sa babaeng ito. Okay? Kanina yung kababaan ng loob. Pangalawa, yung kanyang pagiging persistent. Yung kanyang talagang zealousness niya. Yung talagang, kumbaga sa hindi siya pwedeng mapigilan ng kahit na anong pwedeng mangyari at marinig niya sa mga nilalapitan niya. Ito yung pangatlo na matututunan natin dito sa babaeng ito. Yung buo ang kanyang tiwala kay Kristo. Bakit? Tingnan niyo po ito. Nang sabihin po ni Lord sa kanya, umuwi ka na, magaling na anak mo. Wala po siyang sinabi pang iba. Wala po siyang itinanong pang iba. Hindi po niya pinagdudahan ang atin pong Panginoon. Hindi po niya sinabi, Lord, bigyan niyo nga po ako ng proof na magaling na anak ko. Baka ginugood time mo lang ako, Panginoon. Ha? Pwede ho niyo sabihin niya, bago po ako umalis, Lord, bigyan mo naman ako ng palatandaan na talagang yung anak ko ay magaling na. Wala po siyang ganun. Kaya po, hindi nabigo ang babaeng ito sa kanyang hinihingi. The moment na sinabi ng Panginoon, eto, sabi niya, umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Wala na po siyang sinabi pang anong salita. Tinanggap niya yung sinabi ni Kristo, pinaniwalaan niya yung pong binitawan ng atin pong Panginoon. And here is my conclusion.
Tandaan po natin ito. Hindi po dahil hindi tayo sinagot ng Diyos sa hinihingi mo, aakalain natin na hindi niya tayo gustong sagutin. Gayahin daw po natin yung babaeng ito. Okay? Na ang sa isip niya hanggang hindi ako itinataboy ni Jesus, hindi ako aalis. Hanggang hindi ako itinataboy. Pansinin po ninyo kung talagang hindi po gusto ng Panginoon na sagutin yung kanyang request. Alam nyo, hindi na po sana ganun yung mga nangyari. Ito na lang po, yung first na pwede sabihin ni Kristo, I'm sorry, wala akong magagawa sa'yo, umuwi ka na. Kung yun ang binitawan ng ating pong Panginoon, pinauwi na siya, o itinaboy na siya, okay na po yun. Ibig sabihin, wala nang gustong gawin ang Diyos sa kanya. Pero wala hong ganong ginawa ang Panginoon. Tiningnan din po niya yung reaksyon ng babae. Tiningnan din po niya kung gaano kaseryoso yung babae sa bagay na hinihingi niya. Ano ibig ko sabihin? Minsan ito, tayo, sa ating prayer, 1, 2, 3, at kapag hindi tayo binigay doon sa request natin, humihinto na tayo. Hindi na natin po pinipilit. Sinasabi na lang natin, siguro baka hindi ito kalooban ng Diyos. Siguraduhin mo. Dahil kahit na ito ay kalooban ng Diyos para sa iyo, pero tinitingnan din minsan ng Panginoon, gaano ba tayo katyaga sa bagay na hinihingi natin? Gaano tayo kaseryoso doon sa bagay na na nais mo? At yun pala, binabasihan din ng Panginoon. Depende sa ating pagtsatsaga. Depende sa ating pagtitis. Willing ka ba na maghintay? Willing ka ba na magtiis? Willing ka ba na magsakripisyo? Kasi mas masarap na tanggapin mo ang isang bagay, alam nyo, para ito ay i-value mo ng gusto, yung bagay na pinaghirapan mo. Yung alam mo kung ano pinagdaanan mo para mo makuha yung bagay na hinihingi mo. Hindi madali ito para sa akin. At the moment na makuha mo yung bagay na hinihingi mo at alam mo kung ano pinagdaanan mo rito, tingnan mo, yung bagay na ito, kung anong value sa'yo. At sasabihin ko, hindi madali ang pinagdaanan ko rito, kaya ibinigay sa akin ito ng Panginoon. Hindi nyo alam. Kaya nga minsan, alam nyo, nakakalungkot. Yung napakadali natin pong mainggit sa mga bagay na nangyari sa iba. At kapag nakikita natin na parang nagtatagumpay siya, at kinukumpara natin yung sarili natin sa kanila, bakit siya ganito, gano'n? Kapatid, eto, tinanong mo ba kung ano pinagdaanan niya bago niya narating kung saan man siya? Minsan hindi natin ito tinitingnan. At ang nakikita lang natin kung ano ngayon yung kanyang kalagayan. To the point na nakikita natin, buti pa siya na. Kinainggitan mo na. Alam niyo, minsan, gusto mo na mangyari sa iyo yung nangyari sa akin? Tingnan mo kung ano pinagdaanan ko. At kung kaya mo yung pinagdaanan ko, pwede rin mangyari sa iyo kung ano man yung bagay na nangyari sa akin. Pero kung hindi ka willing na dumaan doon sa proseso na yon, at gusto mo agad na makita yung kalagayan mo na naroon, baka hindi mangyari. Amen po. Baka hindi mangyari. Kaya huwag niyong titingnan yon. Kasi minsan tinitingnan mo yung nandoon na. Tingnan mo muna kung paano siya nag-umpisa. Ano ba yung kanyang pinagdaanan? Ano yung hirap na kanyang tiniis? At dito, alam nyo, pwede rin kung may kasabay yung babaeng ito, pwede rin mainggit sa kanya. Buti ka pa, di ba? Buti ka pa pinagaling ng Diyos ang anak mo. Tingnan nyo, pwede sabihin ng babae, nalaman nyo ba kung anong pinagdaanan ko? Narinig nyo ba kung ano yung mga salitang narinig ko, na tiniis ko? Pwede nating sabihin yun. Kaya mga kapatid, kung meron man mga gandang bagay na ginagawa ang Panginoon, pasalamatan na natin yon. At salamat kasi natiis natin yung mga bagay na pwedeng pinagdaanan natin. At kung man itaas tayo ng Panginoon, yun po yung bagay na Lord, salamat. Kasi binigyan mo rin ako ng tagumpay sa buhay na ito. Dahil nakita mo rin kung ano po yung aking pagtsatsaga, yung pagtitiis nung ako'y nagsisimula. Ganon din po sa ating relasyon sa Diyos. Amen? Nagtitiis tayo ngayon. Amen?
Tandaan niyo yan. May tinitiis kayo ngayon. May sinasakripisyo kayo ngayon. Pero tatandaan nyo, yung pong babae, ginrant ng Diyos yung reward. Siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Amen. So ito po, hindi po siya pinaalis ng Panginoon dahil tiningnan din niya kung paano po, yung again, kaseryoso. Meaning, kung talagang desperate ka, lahat gagawin mo, makuha mo lang yung tunay na kailangan mo. At itong nakita ng Diyos sa kanya, she got her reward. So, what about you, kapatid? Ano sitwasyon mo ngayon? Tulad ka rin ba nung babaeng ito? So, ano man daw ang kalagayan natin, there is hope in every desperate situation. Matuto lang daw tayo magtiwala sa ating Panginoon na may kakayahan na tugunin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Ano man daw po yan, huwag ka lang bibitaw sa Kanya, huwag ka lang aalis. Hanggang hindi ka tinataboy ng Diyos, huwag kang aalis. Manatili ka sa presensya ng Panginoon hanggang hindi mo nakukuha yung bagay na hinihingi mo. And here is my last word. Psalm 9:10. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Lubos ang tiwala. Panghawakan mo na ang Panginoon na nilalapitan mo. Ang sabi rito, wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Meron ka lang sinusubukan at gustong makita sa kanila. And here is the other verse. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. So meaning, meron tayong assurance. May maliwanag na salita ang Panginoon na sino man ang lalapit sa inyo, anuman ang inyong sitwasyon, sabi niya, hindi ko kayo itataboy, hindi ko kayo tatanggihan. At tama ang Diyos ang inyong nilalapitan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po natin tumayo, mga kapatid, anuman ang inyong kalagayan, anuman ang inyong sitwasyon sa buhay, huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Because to Jesus, there is always hope. Laging may pag-asa sa ating Panginoon. Basta meron pa kayong hininga, to the point, hanggang sa huling hininga, huwag na huwag niyong aalisin. Laging mayroong pag-asa. Magtiwala lang po tayo sa atin pong Diyos. Dakilang Ama, salamat sa umagang ito sapagkat muli, Panginoon, kinatagpo mo kami. Kinausap mo ang bawat isa na huwag kaming mawala ng pag-asa anuman yung bagay na pinagdadaanan po namin. Marami po sa amin, Lord, hindi man nagsasalita, hindi man kumikibok, hindi man po nagsasabi sa kanilang sitwasyon at kalagayan, pero kayo, batid mo ang lahat ng ito. At kayo po ang amin pong nilalapitan. Kayo ang aming tinatawagan. At salamat sa mga pangako mo. Salamat sa mga salita mo na nagbibigay ng pag-asa na hindi po dapat kami sumusuko kahit sa anuman pong kalagayan at sitwasyon. Basta alam namin na meron kaming Panginoon na pwedeng takbuhan at lapitan at hinga ng tulong. Salamat lagi kayong nandyan, available for us, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung minsan may attitude kami na parang dahil hindi mo kami pinagbigyan sa gusto namin, parang nagdarandam kami sa iyo. Parang hindi po kami mahalaga sa inyo. May mga kaisipan na ganoon, Panginoon. Kaya kung sakali man na kami nakaisip ng ganoon, patawarin mo kami. At ngayon, O Diyos, umagang ito, binigyan mo ng kasagutan yung istoryang ito ng babae sa kanyang sitwasyon, sa kanyang request, sa kanyang naranasan. Pero sa huli, Panginoon, hindi mo pa rin siya binigo, hindi mo pa rin siya tinanggihan. Ginrant mo pa rin ang kanya pong request. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng gantimpala sa sino mang nakikita mo na mayroong pagpupursige at pagtsatsaga. At salamat, natutunan po namin ito sa katauhan ng babaeng ito. Lord, pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. At gaya po ng amin pong pinag-usapan, i-grant mo anuman ang request ng iyong mga anak.
bigyan mo, Panginoon, yung reward na nararapat sa kanila. Salamat po. Muli sa iyo papuri, sa iyo parangal, sa iyong pagluwalhati. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ng may pag-asa sa ating Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon.